Ayun, good day sa inyo guys. So, i-discuss nga natin dito sa video natin na to kung ano nga ba yung technical term na madalas gamitin ng ating mga banks. Kasi kung nagbabasa kayo maigi ng mga news regarding dito sa mga banks, di ba? Medyo sila yung affected po masyado ng ating pandemic dito sa ating mga stocks. So, madalas nilang gamitin yung term na loan loss provision. So, hindi ko rin masyadong kabisado kung ano itong term na to at ano yung implication nito sa mga income ng ating mga banks. Ayan. So, yun po yung alamin natin dito sa video po natin na ito. Ayan. So, welcome back guys. At pag-usapan nga po natin dito sa ating video na to regarding naman sa loan loss provisions ng ating mga banks. Ayan. So, bago tayo magpatuloy dito sa ating discussions, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka po sa mga discussions natin, anything na related po sa stock market. Ayan. So, pag-uusapan nga natin kung ano tong loan loss provisions. So, alam natin, banks were hit by the pandemic problem with defaulting and unpaid loans. So, madalas nating mabasa sa mga news regarding po sa ating mga banks na meron pong mga hindi nakakabayad sa kanila, kaya medyo alarming kung malulugi din ba itong mga banks natin. Kaya makita nyo naman mamaya sa technical charts ng ating mga finance sector, sila po yung worst hit dito sa ating pandemic era na kinakaharap po natin as of this time. So, pero makikita nyo dun sa financial statements or rather sa mga news na ito, ang majority ng losses ng ating mga banks ay sinasabi nila loan loss provision. So, technical term siya na ginagamit relating dito sa ating mga banks, kaya medyo hindi natin masyadong kabisado kung saan nanggagaling itong loan loss provisions na ito. So, yun yung alamin po natin dito sa ating video na ito. Okay? So, halimbawa, itong news galing kay Banco de Oro. So, lahat po ito galing kay Business World. So, sabi niya, BDO swings to net loss in Q2 as it hikes loan loss provision. So, loan loss provisions yung kanyang term. So, ito nga po yung article na galing sa kanya. So, sabi niya, BDO swung to a net loss in the second quarter as it hiked loan loss provisions in anticipation of the impact of the COVID-19 pandemic on its businesses. So, sa ibang banks, ganun din yung madalas nilang sabihin. Halimbawa, itong si Metrobank din. Metrobank posts lower net profit in Q2 on loan loss provisioning. So, yun nga din yung dinidiscuss ni Business World. So, pwede nyong balikan itong news na ito para mas detalyado po sa inyo. At yun nga, ang inaano lang naman natin is yung topic na loan loss provision. So, isa pa, si Bank of the Philippine Islands, sabi niya, BPI books lower net income in second quarter. At dito sa kanyang description ng kanyang article, a lower net income in the second quarter as it continued to boost loan provisions amid the coronavirus crisis naman. Ayan. So, laging sinasabi yung coronavirus at saka yung loan loss provision. So, ito yung sinasabi ko kanina, yung ating finance sector is hanggang sa ngayon lugmok na kahit medyo bumalik na nga po tayo dito sa ating pre-pandemic era or nasa GCQ na ulit tayo. So, ibig sabihin may mga businesses na pero hanggang sa ngayon, iniinda pa rin ng ating finance sector. Kasi nga, yung nagre-reflect po ng mga income sa kanilang mga income statement, ang lalaki po ng mga loss nila at majority po noon is galing po dito sa loan loss provisions natin. So, ano yung ibig sabihin ng loan loss provisions based kay Investopedia? So, ito po yung nakita natin sa kanya. Ito yung pinaka-main definition niya. Sabi niya, a loan loss provision is an income statement expense set aside as an allowance for uncollected loans and loan payments. So, ibig sabihin, meron ng allowance or amount na ina-anticipate na mawawala itong si bank at yung nga po yung tinatawag natin na loan loss provisions na siniset aside na niya. So, yan. So, ilagay natin sa picture graph or pictographs para mas madaling maintindihan kung anong ibig sabihin nitong loan loss provisions. So, halimbawa, itong si BDO, di ba, meron siyang business na bangko, itong si Banco de Oro. So, saan niya kinukuha yung mga pondo niya? Siyempre, nanggagaling po yon sa mga deposits
na binibigay natin sa kanila, or halimbawa may mga malalaking businesses nagdi-deposit ng pera sa kanya, or mga fund managers nagdi-deposit dito sa ating bangko at gusto nilang kumita in terms of interest. So yun yung ginagamit na pera naman ng ating bangko para sa kanyang businesses. So halimbawa ng mga business na ginagawa ni Bank Ace, namimigay po siya or naglo-loan dito sa ating mga businesses naman. So para kumita itong si Banco de Oro sa mga loan sa kanya, syempre papatungan niya po ng mga interest. So bumabalik sa kanya in terms of loan repayments at saka mga interest. So yan po yung nagiging income ng ating mga banks naman. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon nga tayo ng COVID-19. So majority po ng mga loans na to is nanganganib na mag-default nga po siya. So pag sinabi mong default, hindi na siya makabayad. So saan kukuha ngayon ng pera itong si bank para i-maintain niya po yung kanyang business? So kukuha siya ng reserve galing naman dito sa mga repayments or doon sa mga interest. So ito kasi yung nagiging income ng ating banks, di ba? So makita nyo doon sa Investagrams natin yung letter D. Yan yung bumabalik sa mga banks as income naman niya. So para makapaglaan siya ng pera dito sa loan loss provisions natin, hahatiin niya po yan. So yung ibang expected na pwedeng hindi magbayad sa kanya, kinukompute na ng ating bank at nilalagay niya dito sa ating loss provisions. And then yung matitira, yun yung itatara niya as income naman niya. So kung mapapansin nyo, yung mga bank sector natin, di ba, minsan merong negative 90% ang net income nila ngayon Q2. Kasi nga, ang ginawa nila, yung supposedly na income po nila, hinahati nila. So yung majority ng future loss na pwede nilang ma-incur, pinupunta nila as a loss provision. So naghihiwalay sila ng pera para sa mga expected na losses naman nila dito sa mga loans na possible hindi makabayad sa kanila. Ayan. So yun yung tinatawag natin na loss provision. So nagre-reserve sila ng pera para in the future na hindi makabayad yung ating mga businesses. Yun naman yung gagamitin niya or kukuhanan niya ng pera para continuous po yung cash flow ng ating bangko naman. Ayan. So sana malinaw sa inyo kung ano ibig sabihin ng ating loss provisions. So anong benefit meron dito sa ating loss provisions? So yun nga sabi ko sa inyo, sa panahon na hindi makabayad yung ibang businesses or nag-loan sa kanya, yung loss provisions ang kukuhanan po ng pera nitong si banks natin para masustain niya yung paggalaw po ng kanyang business. And then nagsisilbi din to parang insurance ng isang bank para hindi siya mabankrupt kasi yun nga, meron pa ding cash flow or may umiikot pa na pera sa kanyang negosyo naman. And then sa atin as investors, ano yung implication po ng loan loss provision? So, unang-una, syempre, nakita natin sa income statement ni banks natin, hindi maganda kasi magiging negative siya, di ba? So, kaya nga umaalis yung mga investors dito sa ating banks. Nakita nyo, kahit nag-ECQ tayo, MECQ, GCQ, ayaw pa rin sa kanya ng ating mga businesses kasi nga ang nakikita natin sa kanya is negative net incomes naman. Pero in the future, sabi ko nga, pag hindi nagamit itong loan loss provisions na to, ibabalik naman niya as income kasi kinuha niya sa income, di ba? Yung pictures natin kanina. So yung ni-reserve niya, pag hindi po nagamit yon, ibabalik niya as income. So in times na medyo mawala na yung crisis dito sa COVID virus natin or meron ng vaccine at nag-normalize na yung mga businesses, makakabayad na ulit yung mga nangutang sa kanya. So yung reserve cash niya na hindi niya nagamit, pwede niyang i-declare as an income. So mag-a-upserve naman yung income niya for the coming or succeeding quarters na mag-okay na po yung mga businesses po natin. Ayan. So sana makatulong po sa iyo itong discussions natin. At in the future, alam na natin kung ano i-expect natin dito sa ating mga banks pag nag-normalize na po yung ating mga businesses naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig at see you again in my next trading vlog.